Mapagpalang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating Ginang Bernadas. Kami ang inyong magiging guro sa araw na ito. Ako si Ginoong Joshua B. Gilbuela Ako naman si Binibini Christine Garmian. at kami ang pag-aaral. Sa araw na ito, ating pag-aaralan at tatalakayin ang grammar translation method. Pero, bago tayo pumungo sa ating topiko, magkakaroon muna tayo ng paganya na pinamagatang Translate Me If You Can. Dito, malalaman natin, tatansyahin natin ang inyong kakayahan sa pagsasali ng mga pangungusap. Handa na ba ang lahat? Handa na ba ang lahat? Unang katanungan. Learning a language is like a building house. Sino makakasagot? Sige ikaw, Ginoong John Lloyd. Ang pagkatuto ng wika ay parang pagtatayo ng bahay. Magaling, tumpa. Pangalawang katanungan. Grammar is the foundation of communication. Sino makakasagot? Okay, Ginoong Hason, tumayo. Ang balarila ang pundasyon ng komunikasyon. Magaling na magaling, tumpa. Pangatlong katanungan. Books open doors to new world. Sino makakasagot? Sige ikaw, Binibining Bigada. Ang mga aklat ay nagbubukas ng pintuan sa mga bagong mundo. Magaling. Panguling katanungan. I study English to understand people from other cultures. Sige, Ginoong Makmak. Nag-aaral ako ng Ingles upang maunawaan ng mga tao mula sa iba't ibang kultura. Tamang-tama. At ang mga estudyante yung mag-aaral na nakakuha ng tamang sagot, kayo po ay magkakaroon ng inyong papremyo sa pagtatapos ng ating talakayan. Kaya kung medyo nahirapan tayo sa mga ilang katanungan, yan ang dahilan kung bakit dapat nating talakayin at tangkilikin yung grammar translation method. Kaya upang opisyal na simula ng ating talakayan, handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Magaling! Sa pagtatapos ng ating talakayan, meron tayong tatlong layunin na kailangan may sa katuparan. Unang-una, maunawaan ang gramatika at bokabularyo ng wikang itinuturo. Pangalawa, may sagawa ang tumpak ng pagsasalin sa pagitan ng sariling wika at target na wika. At panghuli, mapahusay ang pagsusulat at pagbabasa sa target ng wika. Noong unang panahon, mayroong tatlong metodo na pinagdidibatihan kung alin ang pinakamas epektibong gamitin para sa pagtuturo. Unang-una ay ang direct method, pangalawa, communicative method, pangatlo ay grammar translation method na ating tatalakayin sa araw na ito. Sa buong ating talakayan, ating mapagpag-usapan yung kanyang kasaysayan, yung kanyang kalakasan at yung kanyang kahinaan. At mapapag-usapan rin natin yung pag-aangkop sa inaasahang konteksto ng pagtuturo ng akda. Sa puntong ito, ating pag-uusapan ang kasaysayan ng Grammar Translation Method o GTM Alam niyo ba na ang metodong ito ay ang pinakamatanda at pinaka-kontrobersyal. dahil nagmula pa ito noong ika-16 na siglo at orihinal itong ginawa para sa pagtuturo ng klasikong wika tulad ng Latin at Griego sa Europa. dito naman tayo sa pinagmulan ng Grammar Translation Method o ang GTM. Alam niyo ba na pinakaunang nagsimula ang ating Grammar Translation Method noong 1,500 taon? Noong kasagsagan pa na Latin pa yung pinakapangunahing wika na ginagamit sa Edukasyon, negosyo, relihiyon at pamahalaan sa manuraming mundo. Ngunit sa kasagsagan ng ika-16 na siglo, unti-unting umusbong at bumangat yung mga wika sa Europa katulad na lamang ng Pranses, Italiano at Ingles. at dahil naman dito, unti-unti nang pinalitan ang Latin na wika bilang pangunahing wika ng pagsusulat at pananalita. Kaya't ang Latin ay tinagurian patay ng wika. At noong panahon ng Renaissance, biglang tumaas ang interes ng mga eskolar sa klasikong wika at panitikan. Dahil dito, gumawa sila ng sistematikong paraan ng pagtuturo ng Latin at Griego na nakatuon sa gramatika o balarila at pagsasali ng pangungusap. At pagsapit naman ng ika-18 siglo, ang mga modernong wika tulad ng Ingles at Pranses ay palagi nang ginagamit sa paaralan sa Europa. Naging karaniwang gawain ng pagsasanib ng paaralan ng tuntunin
Dito naman tayo sa pag-uunlad ng grammar translation method. At sa pagtatapos ng ika-18 siglo, unang ginamit ang pamamaraang ito sa Prussia, kung saan ito ang pangunahing pamamaraan ng pagtuturo, lalong-lalo na sa gymnasium o sa mga pambansang mga matataas na paaralan. Hindi lamang ito tanyag na ginagamit sa Aleman, kundi na rin para sa mga karating na bansa sa Europa. Pagsapit naman ng ika-19 na siglo, higit na naayos at naging mas formal na ang sistema. Dahil na rin sa kursong ginawa ni Ollendorff na mas malinaw na nagpapaliwanag ng gramatika, malawakang pagsasalaysay at pagsasalin. At sa pagtatapos ng ika-19 na siglo, ay pinaunlad naman ni Karl Klotz, siya ay isang German educator, ang isang dominanteng pamamaraan ng pagtuturo ng modernong wika. Pero, may dalawang bahagi ang kanyang pamamaraan. Unang-una, kailangan may mga tuntunin ng mga gramatika at paradigma. Pangalawa, ito ay may pagsasalin ng mga pangungusap sa pagitan ng wikang nilalayon at katutubong wika. At pagkatapos ng ika-19 na siglo, ganap na kinilala ang grammar translation method bilang pamantayan ng pagtuturo. Bagaman, malaki ang naging ambag ng grammar translation method noong ika-19 na siglo, ay nakatanggap pa rin ito ng mga pagpuna sa mga taga-suporta ng direct at communicative approaches. At pagsapit naman ng 20 siglo, ito ay pinalitan ng reading method sa Estados Unidos. At sa kasagsagaan ng pangalawang digmaang pandaigdig ay binuo ang audiolingual method. At pagsapit ng 1906 na taon, halos napalitan ng grammar translation method. At madalas na itong tinatawag na lipas o outdated dahil sa kanyang mga tuntunin at pagsasalin. Dito naman tayo sa proponent ng grammar translation method. Kilalanin muna natin si Ginoong Johann Valentin Medinger na tagapagtaguyod ng grammar translation method. At kasama-sama niya si Ginoong Karl Klotz na nagpapaunlad ng mga materyales at mga pamamaraan ito. Subalit, pinaka-maimpluwensya si Medinger. At bilang isa sa mga great Prussian educators, si Medinger ay gumawa ng isang libro na pinamagatang Praktische Französische Grammatik. At ito, ang kanyang libro, ang lubos na nakatulong para maging dominanteng pamamaraan ang ating grammar translation method para sa pagtuturo ng wika. Ngayon, dito naman tayo sa mga detalyadong paglalarawan ng ating grammar translation method. At meron itong 4 na konsepto. Unang-una, yung pag-aaral ng tamang paggamit ng balarila. Pangalawa, pagsasaulo ng mga vocabulary. Pangatlo, yung pag-unawa ng mga deklasyons at mga pangunay. At panghuli, pagsasalin ng pangusap at teksto. Layunin nito na paigtingin ang aking kaalaman sa mga istruktura ng wika sa pamamagitan ng mga detalyadong balarila at upang gamit natin ito sa mga gawaing pagsasalin. Sa puntong ito, inyong malalaman ang mga katangian ng grammar translation method. Una, paggamit ng unang wika sa pagtuturo. Pangalawa, pagtuon sa pag-unawa sa mga binabasa. Pangtatlo, pagkatuto ng bokabularyo sa pamamagitan ng talaan ng mga salita. Pang-apat at panghuli, mga pagsasalaysay mula sa unang wika patungo sa ikalawang wika at pabalik. Sa kabuuan, nakatuon ang mga katangian ng grammar translation method sa pagbabasa, pagsusulat, balarila, at pagsasalin. Ano nga ulit? Saan nga ulit nakatuon yung grammar translation method? Unang-una, Pagbabasa, susulat, gramatika, pagsasalin. tama, magaling mga bata. Ngayon, nandito naman tayo sa mga gampani ng mga mag-aaral at guro sa grammar translation method. Unang-unang pag-usapan natin yung mga gampani ng mga guro sa ating grammar translation method. Dito, nakasentro sa guro yung pamamahala. At dito tinatawag yung mga guro na sage of the stage. Dahil nga, sila yung nagpapatupad ng mga patakaran, yung mga paliwanag, yung mga pagsasalin at syempre, yung mga pagsusuri sa mga gramatika. Habang ang mga gampanin naman ng mga aral ay unang-una, magsalin ng pangungusap, magsagawa ng pagsusulat, magsaulo ng mga tuntunin sa balarila at bokabularyo. At sa
sa huli ay gumawa ng tamang pagsasalin. Bagaman, pinakasimple at pinaka-epektibong gamitin ang grammar translation method sa panahon ito, meron naman ito mga malinaw ng mga kahinaan. At sa puntong ito, ating pag-uusapan yung kanyang mga kalakasan at kanyang mga kahinaan. Pero unahin natin yung kanyang mga kalakasan. Una-una, ito ay may kalakasan sa pinag-iiyak. Pangalawa, may kalakasan ito sa pagtataya. At panghuli, may kalakasan ito sa pag-unlad ng mag-aaral dahil ang grammar translation method ay epektibo sa pagbabasa at pagsasalin. Ito naman ang mga kahinaan ng grammar translation method. Una, hindi na nakatuon sa tunay na komunikasyon. Pangalawa, maaaring maging hadlang sa pakikipag-usap o sa totoong buhay. Pangatlo, pasibong papel ng mga mag-aaral. At ang panghuli, maaaring maging boring o nakakasawa dahil sa taglay nitong tuntunin. Sa talakayang ito, ating malalaman kung bakit ang grammar translation method o ang GTM ay angkop sa inaasahang konsepto ng may akda. At ang ating magiging halimbawa sa ngayon ay ang mga aaral ng Chino na nag-aaral at naghahanda para sa pagpasok sa isang mataas na universidad. At ito naman yung mga inasahang konteksto sa pagtuturo. Una, mga mag-aaral ng Sino sa mataas na paaralan. Pangalawa, nag-aaral sa isang language school. Pangatlo, naghahanda para sa mataas na antas ng kompetisyon sa universidad. Ang bahaging Ingles ng pagsusulit ay nakatuon sa pag-unawa sa binabasa, pagsusulat, balarila, bokabularyo, at pagsusuri ng mga komplikadong teksto. Mga katangian ng konteksto. Mataas na motibasyon ng mga mag-aaral, ngunit mataas din ang antas ng pagsulat. Mababa ang kanilang ugnayan sa Ingles sa labas ng silid-aralan. Mayroong higit kumulang 30 hanggang 50 na mag-aaral sa bawat klase. At ang kurso naman ay nakatuon sa balarila, yung bokabularyo, pagbabasa, at yung kahuli-hulihan yung pagsusulat. Ito naman ang pagiging angkop sa grammar translation method sa konteksto nito. Una, akma sa malaking klase. Pangalawa, akma sa pagtatasa para sa pagsusulit sa pagpasok sa universidad. Kailangang tamang balarila, pag-unawa sa teksto, at pagsusulat. Pangatlo, epektibo para sa mga nahihirapang mga mag-aaral. Mas mabilis nilang maunawaan ang aralin sa kanilang mga sariling wika at mababawasan yung mga kailangan para sa mga kwalifikasyon ng guro. Dito ay mababawasan rin yung mga presyon at patabalisan ng ating mga guro. At doon nagtatapos ang ating talakayan sa grammar translation method. Ngayon, magkakaroon tayo ng isang pagsusulit sa pagsasalin. Ngayon, ating tatsyahin, ating malalaman ang inyong mga natutunan sa ating naging talakayan kanina lang. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Magaling! Ngayon, ito yung aking panuto o direksyon sa inyo. Makinig ng mabuti dahil aking lamang itong sasabihin ng isang beses. Isulat ng malinaw ang lahat ng inyong sagot sa isang buong papel. Oo, sir, buong isang papel. Basahin mabuti ang mga pangungusap bago isalin upang matiyak ang tamang gamit ng mga salita at huwag kalilimutan nyo, palarila o gramatika. Una hanggang pangatlong tanong ay inyong isasalin sa Ingles. Naiintindihan? At ang pang-apat at limang tanong naman ay inyong isasalin sa Filipino. Ang unang pangungusap. Ang mga mag-aaral ay nag-aaral ng gramatika sa klase. Pangalawa, ang mga mag-aaral ay nagsasanay sa pagsasalin sa klase. Pangatlo, si Maria ay nagbabasa ng libro kahapon. At ang ating pang-apat at pang-lima naman, ito ay isasalin natin sa Filipino. Unahin muna natin ang pang-apat. She writes a letter to her friend every week. The teacher explains the lesson clearly to students. Bibigyan lamang namin kayo ng 5 minuto upang isalin yung mga 5 pangungusap na ito. 5 minutes later. Tapos na ba ang lahat? Ipasa na niyo yung papel sa harapan. Pakikolekta, Ginoong Hason. Sa apat na mag-aaral ng sagot ng ating paganyak kanina ay maaari bang maiwan muna kayo pagtapos ng ating klase upang makuha niyo ang inyong mga gantimpala.
Ang inyong pagsusulit ang magdidikta kung ano ang inyong natutunan sa ating talakayan kanina. Sa muli, kami ang inyong mga guro. Ako si Ginoong Joshua Bigubuela. BBB ni Christine Carmihal. Kami ang pangkat-apat at maraming salamat po.